7 million a day. Wow. And alam mo ba yung dimension ng 1 billion kung at 1,000 pesos? That's 5 feet by 5 feet by 4 feet. Na pera. Yes, feet. So parang ganito po, itong kinakaupuan natin ngayon. Tatas. Ganyan karami po yung perang ninanakaw. More than pa. Dati-rati akala nila kasi millions lang ang ninanakaw. No, it's not. It's in billions. Bilyones po. Dahil sa inflation rate, tumaas din po yung ninanakaw nila. Yeah. Sabi nga ng isang kaibigan ko, sa kaibigan ko lang, alam mo, kuminsan nahiya na ako, Mayor, sabi niya, yung mga kasamahan ko, hindi na gumagamit ng cash vault eh. Ginagamit na nila room vault, kwarto na. Kasi na mag-cash siya. So, ang gagawin nila, bibili sila ng mamahaling mga condominium unit, 2 to 3 to 4 bedrooms. Tapos yung isang bedroom, i-convert nila into a room vault. Mayor Magalong, salamat po sa interview na ito. Yes. Good afternoon, Jessica. Good afternoon sa ating mga viewers. Pwede po bang malaman, paano nyo ho naisip na bumuo na itong Mayors for Good Governance na movement? Well, nag-umpisa yan nung nagsalita ako sa Philippine National Police sa Camp Crame sometime in July 2023. Pagkatapos noon, after 2 weeks, hindi ko alam na pinost pala ng PNP yung aking video speech. At doon na, nag-create na ng controversy. Naging viral siya. So, marami na tumatawag at nagsasabi sa akin na huwag mo na ituloy yan. Kasi I challenge Congress noon about good governance. Tapos, maya-maya marami nag-convince sa akin na huwag mo na ituloy. Character demolition, character assassination. Sabi nila sa akin, kawawa ka lang dyan. But I decided to pursue the advocacy. And that naalala ko ngayon sinabi ni Senator Lacson, Reggie, in the fight against corruption, you'll find out that, when you look behind you, nobody's out there fighting with you. And naalala ko na tumawag dun sa mga kaklase ko sa leadership and governance. Ito yung ini-sponsor ni Sir Jesse Robredo Foundation. So, kumontak ko sa kanila. And from there, nakausap ko yung mga young people behind the program. And then finally, we started discussing, and then nagkaroon kami ng focus group discussion, and then we built the Mayors for Good Governance na. Karoon ng M4GG. Kaya itong logo na to, itong logo na to, creation to ng mga bata, mga young leaders to, Kaya nakakatuwa pa. Tapos after that, nagkaroon kami after just a few weeks, nag-usap na kami na ilo-launch namin. And the first launch was done in UP Diliman. And there were 56 mayors. 56 lang po. Oh yeah, 56 out of the 1,400 plus na mayors. 56 lang ang nag-signify. At wala kaming ginawang filtering. Kaya nung nag-uusap kami ng mga conveners, nandiyan sila Mayor Joy, Mayor Vico, Mayor Marcy, Mayor City Hataman, Mayor Romel Arnaldo ng Kauswagan. Pinag-usapan namin paano yung filtering. So sabi ko sa kanila, let us assume na people change. Assuming na meron na silang mga bad practices, well, when they join good governance, pwede sila mag-change. So, tinanggap namin. Hindi kami nag-filter. And then, 56, after mga almost 2 years, 2025, umabot kami sa 202. Tapos nagkaroon ng election. Nagkaroon kami ng elections. Bale, bumaba kami ng 132 kasi marami doon ang hindi na tumakbo. We have 5 of our mayors na naging congressmen. 3 yung naging governors, pero kami 2 naging vice governors. The rest, nag-elevate na sa vice governor, councilor. Iba hindi na rin tumakbo, 132. So we defined, we established certain parameters. Tapos, kinausap namin yung aming secretariat because we have young people. Tapos they did their own workshop. Nagkaroon kami ng workshop din sa Baguio. Then finally, we realized na, 77 na lang pala na iwan. Kung talagang i-commerce siya doon sa doon sa compliance sa parameters. So ngayon, nag-publish kami na we're again open after the election. We're open. And around 80, nagulat nga kami na 80 kaagad ang Ang daming nag-apply. So we're now doing the background check. We're talking to